Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Bing Guanzon, sabi niya, Llamas, yung political analyst na dilawan, Ronald Llamas, nilaglag si Risa Hontiveros kasi ayaw na sa kanya. Damatans, matanda, damatans na siya at wala ng power. Kilikili power at halitosis power na lang meron siya. Grabe naman tong si Attorney Guanzon. Paano inilaglag ni Ronald Llamas si Senator Risa Hontiveros? Ito, merong post ni Omar Dondoy Binol, siner ni Attorney Guanzon. Sigurado talaga na tapos ng eleksyon, talo tayo dyan. Ito ang statement ni Ronald Llamas. Ako na nagsasabi, pag si Leni as President at BBM as Vice President nagsama sa 2028, tapos na ang eleksyon. Wow! So ito ang bagong tandem to beat pala. Ito yung forecast ni Professor Ronald Llamas. Unahin muna natin si PBBM. Pwede ba siyang magkandidatong vice? Palagay ko pwede. Walang ano. Kasi ang bawal lang sa kanya mag-re-elect as president. So kung kakandidato siyang vice president, mananalo ba? According to Ronald Llamas, mananalo. Kaya lang I disagree. Wala nang mananalong, wala na. Tapos na ang political career. Sa tingin ko lang sawang-sawa na ang taong bayan sa Marcos brand of leadership. But depende. Kung makagawa siya ng milagro, example, mapakulong niya lahat ang mga mastermind, mabawi niya lahat ang mga nawalang nalustay na pera, mapa-improve niya ang ekonomiya, ano pa, gaganda ang buhay ng Pilipino itong remaining 3 years niya, baka pwede. Wala namang imposible kung gustuhin niya. Marami pa siyang magagawa kung gustuhin lang niya. Yung totohanan na ba na wala nang kaibigan, wala nang pinagtatakpan, talagang galit sa korupsyon, pakita niya na kulong lahat, mapakulong niya basta mga masterminds, mga politiko. Kailang kung dito sa issue ng korupsyon, ang makukulong lang taga DPWH at contractors, wala. Ang taong bayan, nandyan pa rin yung pagkadismaya. Kasi ang perception is, ang utak ng talamak na korupsyon na ito is mga politiko. Kaya kung walang makulong na politiko, wala. Kahit anong tatakbuhan niyang posisyon, wala. Hindi siya mananalo. Okay? Yan ang tingin ko. Hindi. Depende. Itong last 3 years niya, baka makagawa ng milagro. Okay? Next naman. Ano yung possibility na papayag si Madam Leni na tatakbong presidente at ang katandem niya is si Bongbong Marcos? Again, malabo. Alam ko may prinsipyo rin si Madam Leni. Sayang nga lang Kung may babalik ko lang panahon, mas gusto ko si Madam Leni ang presidente ngayon. Yes. Kahit tinatawag natin siya nung una na mahina o lutang,
Mas okay na lang yung lutang na walang bahid sa korupsyon. Yan ang tingin ko kay Madam Leni, wala siyang bahid sa korupsyon. Ngayon nga, magaling, sa ang graduate na mga galing magsalita, naman budol-budol man pala eh. Tapos grabing korupsyon. Wala. So, parang tingin ko itong formula ni Ronald Llamas na ito is suntok sa buwan. Isa pang tanong pa is, papayag pa ba si PBBM na magkandidato Vice President? Palagay ko hindi na. Magpapahinga na yan. But then, kung gusto niya na yung makaiwas sa mga kaso, wala rin pala kahit Vice President. Wala ka namang immunity from suit kung Vice President. Kaya tignan nyo si BP Sara, kinakasuhan eh. So wala siyang habulin tingin ko hindi na magkakandidato si PBBM as Vice President. At si Madam Leni, posible siyang tatakbong presidente but not in a way na ang katandem niya is si PBBM. May prinsipyo si Madam Leni. Okay. So Risa, anong reaction kaya ni Senator Risa itong ganitong proposal? I'm sure, yan, matataranta kasi ang tingin ko kay Senator Risa, gustong-gusto niya talagang tatakbong presidente. Kaya, of all the presidentiable, siya lang nag-confirm na handa na siyang tumakbo. All others, wala pa eh. BP Sara, sabi niya, tignan natin, wala pang sigurado. Baka John Vic Rimulya o baka. So, anong ibig sabihin nito? Pag-amin ito ni Ronald Llamas na mahina sila. Mahina ang kakamping, mahina ang Marcos Camp. Hindi nila kayang talunin si BP Sara. Kaya ang advocacy ni Ronald Llamas, advocacy ni ex-Senator Trillanes is mag-unite. At ito na nga yung nakikita nilang unity, Leni PBBM tandem. Kahit matuloy pa yan, kayang-kaya pa rin sila, ilalampaso pa rin sila ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para kapag patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo yero si ate. Nataganing sin naot nga dagan pantay ng mga inabangan. Karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. Karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. Mao na pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Ano ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang gidkuan igora sa among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na kuan wala budget. wala gyud mo naka-budget para lang nga makaatop mo.
So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan ra farmer. Mag-uuma lang. Mag-uuma. Oo, so lisod gyud. So Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo maayo na gid ang mga buwan. so dili na. Gid mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.